Bukas ka ng negosyo, pero parang hindi mo mahanap ng mga customer nila. Nagpa-print ka na ng mga tarpaulin, nag-hire ka na ng mga social media managers, tapos nag-tap ka na rin ng kaibigan mong influencer, pero hindi pa rin bumebenta. Ilang buwan na yan, tapos tinitignan mo yung numbers mo, hindi tumataas. Tapos maganda naman yung produkto mo and you know that you've worked hard in the creation of this product. You know that you've got something here. Pero why is it that it's not selling? And hindi tumatango sa merkado, meron bang mali sa negosyo? May mali ba sa produkto? O baka naman, may kulang lang sa paraan mo ng pagmamarket. Hi, my name is Mix Jose and I'm the CEO of the Sign of Corporation and the founder of the MIX Institute of Business and Leadership. Known ako sa publishing, we've created multiple best-selling books. I'm also engaged in the skincare business with Her Choice PH and the MIX Institute, serving thousands of entrepreneurs and their employees create a better business for a better Philippines. And I'm also pursuing my master's at the best business school in the Philippines and, in fact, maybe even in Asia, at the Asian Institute of Management, pursuing my master's in business administration. Because here at the MIX Institute, you have to be refined by experience and be rooted in theory. Pero warning lang I know you've researched, I know you've studied marketing strategies, but you know what? With the wrong marketing strategy, formulation, and implementation, baka ayan pa nga yung sumisira sa negosyo mo. Kung ready ka nang maintindihan kung bakit nga ba hindi gumagana yung ibang marketing strategies na ina-apply ng mga negosyante na tinuturo nakikita mo sa social media, well, if you want to understand and finally implement the right strategy for your company, then keep watching this video. So ang marketing hindi lang basta promotion yan hindi ito sa paramihan ng likes, ng shares, ng engagement sa page mo. Ang marketing, it all boils down to positioning. Ibig sabihin, bakit ka nga ba pipiliin ng merkado sa dami ng choices na available? Because you know what? Customers don't buy the best product. They buy the most understood product. Kung brand mo is malabo, or for example, yung ino-offer mo generic, walang totoong benefit sa customer na malinaw, hindi bebenta. Kahit gaano kaaganda yung offer mo, pero hindi mo ma-market ng maayos. O kahit iyon ang pinakamagandang solusyon sa merkado, ikaw lang nakakaalam. Anong sense doon? Marketing is knowing your position and showing this position to everybody effectively. So teka, paano ba natin malalaman kung position ka talaga ng tama sa merkado? Alam mo ba kung paano? O baka mamaya yung marketing mo at yung branding mo masyadong safe kaya hindi ka napapansin. Baka mamaya may konti lang tayong babaguhin dyan at puputok na yung pangalan ng negosyo mo. So sige, tingnan natin at magbibigay ako sa iyo ng totoong example sa totoong buhay. Meron kami estudyante before na nagbebenta siya ng local skincare product. Okay naman, maganda yung negosyo, maganda yung produkto, locally sourced yung mga ingredients. Pero alam mo ilang buwan na yung lumilipas. Sige ng market kung ano-anong content na yung lumabas. Bakit ganun, hindi pa rin bumibenta? So tinanong ko, paano mo ba minamarket yung produkto mo? Ang anggulo niya, gentle skincare para sa lahat ng skin type. Etong problema kasi dito, gamit na yan sa marketing yan. Ang problem dito, walang differentiation. At ano nga ba ibig sabihin ng differentiation in business terms? Ibig sabihin, gaano nga ba naiiba yung produktong ino-offer mo sa competitor? Ayan na nga yung offering ng lahat Kung di ka mananalo sa presyo, dapat idadaan mo sa marketing. So pinalitan namin ngayon kung paano niya mina-market ang kanyang produkto. So imbis na all natural skincare, pinalitan namin yung mensahe para sa mga babaeng takot gumamit ng skincare dahil nasira ang kanilang balat, dahil nagkaroon ng chemical reaction sa kanilang skin. Ito na yung produkto na tutulong na siguradong safe sa balat mo. So kita mo, di ba, nagkaroon ng emosyon, nagkaroon ng hugot, o naging effective ngayon yung marketing niya. So ano nangyari? Yung walang atensyon, yung walang traction, walang customer, meron siya ngayon naging viral na video, bumibenta sila ngayon ng malakas. So ano nga ba yung leksyon ng istorya na to? Lagyan mo ng emosyon, lagyan mo ng maglupit na anggulo ang marketing mo. Huwag ng generic, huwag na yung katulad ng iba. Kasi sabi ko nga, sa dami ng napapanood nila,
bakit yung sa'yo yung papansinin. Kung lalagyan mo ng kakaiba, lalagyan mo ng differentiation at lalagyan mo ng emosyon, mapapansin ang marketing message mo. Alam mo, ang marketing, hindi yan basta yung label lang, di ba, na pinapakita mo. Ang marketing is a promise and that promise should speak on to your market's frustrations, dreams, and pains. Isipin mo na lang, marketing parang panliligaw. Kailangan kasi maramdaman na ikaw yung hinahanap niya. If you can infuse emotion, you can infuse something different, something na hindi generic, especially sa positioning ng produkto mo, dyan nila bibili niya. Hindi mo basta kailangan ipakilala yan, kailangan ma-translate. Maramdaman nila na ikaw talaga ang solusyon sa problema nila. So ito ngayon ang gagawin mo pagkatapos mong panoorin tong video na to. Kasi here at the MIX Institute, kailangan parating may assignment. Kapag hindi mo na i-apply ang natutunan mo, then it is wasted time and wasted knowledge. Una-una, hanapin mo yung biggest pain point. Kasi para makakonekta ka sa emosyon, dapat alam mo kung ano yung masakit. So for example, napakasimple, laging puyat, stress ka ba sa trabaho? Namimiss mo na ang pamilya mo? Ang alawa, di ba alam mo na yung mga pains? O gamitin mo sa marketing mo ngayon yan. Instead of saying, affordable quality products, o edi gawa mo ng storya, lagyan mo ng emosyon para sa mga taong sawa na sa gastos pero ayaw sa low quality. So ngayon, translate mo na sa malinaw na mensahe na merong emosyon. Retesting mo ngayon. Kasi madalas, yung akala natin kakagatin ng merkado, hindi rin eh. So kailangan it really boils down to experimentation. Ilagay mo sa ads, ilagay mo sa flyers, tignan mo yung reception sa customers mo. Huwag kang matakot maging emosyonal, maging malinaw, maging specific sa targeting mo dahil nandyan talaga ang pera. Alam mo ba, yung mga brands na malinaw sa emosyon at malinaw sa marketing message, 2 times much better ang closing rate nila. So talagang bigyan mo ng atensyon ang pagpasok ng emosyon sa marketing message mo. At syempre sa Pilipinas, alam mo naman, mahilig tayo sa mga drama, mahilig tayo dyan sa mga teleserye. Emotions really sell. It is proven here in the Philippines. Diyan ang tao bumibili dahil merong kurot sa puso. Hindi lang dahil basta maganda yung produkto mo. Dahil bilang negosyante, hindi ka nagbebenta ng produkto. Ang binibenta mo, yung frustration nila mawala, yung sakit nila maibsan, at yung pangarap nila matupad. So ngayon, sige, sum up natin yung ating lesson dito sa MIX Institute. Kapag iniisip mo marketing, hindi dapat ang iniisip mo, ito para makabenta tayo ng marami. Marketing, ang magiging resulta na lang yung benta kung maiintindihan ka ng malinaw na malinaw. Tungkol ito sa emosyon at makakonekta ka talaga sa customer mo, pumasok yung marketing message mo para bumili sila. Ang tanong mo dapat, naiintindihan ba yung offer ko ng malinaw at napapakalat ko ba yung ginawa ko effectively? Kasi sabi ko nga, without marketing, kung ikaw lang nakakaintindi ng produkto mo at nakakaalam, o ikaw lang din ang bibili. Make sure to create a strong marketing message infused with emotion and solve real problems sa mundo, magiging effective na marketer ka. Now, that's real marketing. Because remember, being a good businessman, you should focus on your products and create good products and services, something that's really valuable. But make sure that you can spread the name of this product or service. Dahil kung walang marketing na effective, ikaw lang ang makakaintindi at makakaalam ng produkto mo. And of course, kung ikaw lang nakakaalam, ikaw lang din ang bibili. Kung tatagos ka sa puso ng customer mo, hindi mo na kailangan ng sobrang sales stock dahil sila na mismo lalapit. In fact, sila na rin mismo ang mag-check out. So kung magmamarket ka, huwag lamang promotion ha, dapat kumukonekta. So kung may natutunan ka, lagay mo nga dito sa comment section, I love marketing. At pag-usapan natin yung mga insights mo tungkol sa departamentong ito. Like, share, comment para marami ka pang matutunan sa larangan mo sa pagiging negosyante here at the MIX Institute of Business and Leadership. And follow us across all our social media platforms. At kung gusto mo, naturuan kita live, in person, join our Level Up events. Finance, Operations Management, Sales, Marketing, and HR to level up each department of your business. And syempre, ang iyong fundamentals, ang iyong skill bilang negosyante. So let's level up together. Ako si Mix Jose. And remember, you don't need huge capital to get noticed. You just need a very clear marketing message.